Good day, Pinay Mommies! Nakiklik mo itong video na to dahil kahit nagpakonsulta na kayo sa mga health center, sa mga clinic or hospital, still, inuubo pa din at sinisipon pa rin si baby. So, pag-uusapan natin ngayon kung bakit nga ba inuubo ng matagal at or sinisipon pa rin si baby. Kung kailan kayo mabahala if more than 1 month na ang symptoms niya. Kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, gabay sa pag-aalaga kay baby, please do like the video and subscribe to our channel. So, kaya ko nagawa itong video na to dahil may mga questions tayo from our subscribers na sasagutin. So, nagtanong sila sa comment section, mga subscribers sila ng channel na to, and isa-isa nating sasagutin. So, basahin lang natin sila ng mabilis. So, number 1, galing ito kay Mommy or Daddy, Jet TV. Baby ko po, Doc, napatignan ko na po siya sa pedia, inuubo at sinisipon siya. Niresetahan siya ng Solmux drops. Pero nung tinutukan siya ng doktor, wala naman pong halak. Kasi po yung halak niya, pabugso-bugso lang, may time na wala naman. Medyo mahaba ang kanyang question. Pero ang point ni Daddy or ni Mommy, may ubo at sipon pa daw kahit 5 days na siyang naggagamot. Okay? So, ang sagot dyan, maikli pa kasi ang 5 days para masabi na gumagaling na ba or nawawala na ang ubo at sipon ni baby despite of taking medicine. So, usually, ang reassessment natin dyan ay 5 to 7 days or more than 1 week. At of course, depende ito sa dahilan kung bakit may ubo at sipon si baby. So, sa mga ganitong edad, kadalasan, usually ang mga 5 years old below, kadalasan ang dahilan nila dyan is viral infection. Kapag viral infection lang, supportive lang ito. And usually, nawawala ang ubo at sipon nila by 1 to 2 weeks. Kung more than 5 years old naman, kadalasan ang dahilan ng ubo sipon nila ay bacterial infection. Kung saan, nagre-reseta tayo ng antibiotics for 1 week. Merong ibang ubo na nagre-reseta tayo ng 10 days or 2 weeks. So, ang reassessment natin dyan, ganun din, 5 to 7 days. Basta't kapag bacterial infection, ang babantayan nyo lagi sa kanila is kung nilalagnat siya, kumakain, at matamlay. Dapat una itong nawawala. On his or her 3rd day of medicine or antibiotics, kailangan wala na siyang lagnat and masigla na siya. So, mahuhuli ang ubo at sipon. So, okay lang na meron siyang ubo at sipon 1 week to 2 weeks duration. At tandaan nyo mga mommies and daddies, mas matagal ang ubo at sipon kapag ang dahilan nito ay allergy. Lalo na kung hindi pa natutukoy ang cause ng allergy ni baby o yung allergen. Kadalasan ito yung mga insekto or yung mga balahibo ng pusa or aso, dust, or sa panahon. No? Iba't iba yan. Pero sabi sa libro, ang pinaka most common cause or most common allergen na nagkakos sa isang pediatric patient ay ipis. So, kailangan makita nyo kung may mga ipis-ipis ba sa lugar ninyo. So, baka yun yung dahilan kung bakit matagal ang ubo or sipon ni baby. Let's answer question number 2. Sabi ni Mommy Calix Brill TV, Doc, ang baby ko po, 6 months, wala po siyang lagnat, pero may ubo po siya at sipon, pabalik-balik dahil sa lamig ng panahon. So, ang sabi ni Mommy, pabalik-balik na sipon dahil sa lamig. So, this is possible, no? Lalo na kung nasa Philippines tayo, pabago-bago yung panahon. At ngayong, ngayong December to January, na kikita natin na madaming sinisipon na bata. At lalo na kung naka-aircon si baby. Kahit tayo namang matatanda, kapag tayo nalamigan, lalo na kung umakyat tayo ng Baguio or Tagaytay, or kung anumang matataas na lugar, talagang nagkakaroon tayo ng sipon. So, ganun din sa baby. Ang problema dito dahil nagkakasipon si baby, hindi siya makakatulog sa gabi. Lalo na kung nagkakaroon siya ng clogged nose. At kayo din mga mommies, hindi kayo makakatulog dahil nga binabantayan niyo si baby. At hindi sila makakahinga ng maayos. So, ang gagawin lang natin kapag ang sipon is dahil sa lamig at pabalik-balik ito, number 1, ina-advise ko yung mga parents na huwag na muna mag-aircon dahil malamig naman.
Number 2, to clean or cleanse the nose. So, gumamit po tayo ng mga nasal drops, aspirator, para ma-clear lang yung nose. Malaking tulong ito sa sipon ni baby. And may nabasa ako na study, actually matagal na yung study na to, na nakakatulong daw ang pagpahid ng vapor rub sa infant. Pwede nyo siyang itry, pero ako never ko pang tinry sa baby ko at hindi ko siya ina-advise sa patients ko. Pero yun nga, nakadabasa ko sa ibang studies na may mga mommies tayo na nagtatry magpahid ng vapor rub at nakakatulog naman talaga si baby kahit may sipon siya. So, to answer her question, if ang sipon ni baby is dahil lang sa lamig or sa weather, sa pabago-bago ng klima ng ating lugar, ang pwede nyong gawin is to cleanse the ear by using nasal drops. So, kahit anong available na nasal drops sa butika, pwede nyo siyang itry. Kung infant yan, kahit yung sodium chloride na generic name, nasal drops. Okay? And pwede nyo itry yung vapor rub. So, let's answer question number 3. So, ito ay galing kay Mami Sara Salvador. Doc, 2 months na po. Baby ko ngayon, hindi po nawawala ang ubo niya. Halos mag 1 month na po. Symptoms na po ba ito ng pneumonia? Hindi naman po siya sinisipon at nilalagnat, ubo lang. So, yun. Tungkol ito sa symptoms ng pneumonia. At mind you na 2 month old ang baby ni Mami. So, number 1, ano ba yung sintomas ng pneumonia, no? Wala ito sa tagal, no? Kasi ang tanong niya, if 1 month na ba yung ubo ni baby kahit wala siyang sipon at lagnat, sintomas na ba ito ng pneumonia? Ang answer dyan is, pwede. Pero, ang sintomas kasi ng pneumonia, kahit hindi ganun katagal, kahit hindi mo siya hintayin na 1 month na ubo, is pneumonia na yon. Ang symptoms po ng pneumonia is ubo, lagnat, hirap huminga. Para yun sa infant hanggang 5 years old. Pero kung 2 months old po si baby, kahit hinihingal lang po si baby, kahit inuubo lang si baby, ay pwede ng sintomas ng pneumonia yon. So, ang sagot natin sa question ni Mami, dahil 2 months siya, may ubo, no? Kahit walang lagnat at kahit walang sipon, posible na may pulmonya si baby. So, mas maganda makita siya ng doktor para matutukan yung likod niya. Kasi baka pulmonya yan na matagal na at hindi pa nagagamot, kailangan niya ng antibiotics, lalo na kung 2 months old. Reminder po sa mga parents, kapag 2 month old below ang inyong pasyente at meron siyang sintomas ng ubo, sipon or lagnat, agad-agad niyo pong isugod siya sa hospital, sa ER, sa clinic, or sa health center dahil delikado po ang mga sintomas na ito sa isang 2-month-old below. So, last question, galing kay Mommy Bernie Hafunsha. Doc, masama pala too much suction at sali sa baby. Siguro nabasa niya ito or napanood niya sa iba na pagkakamalang congested ang nose kasi pala pwedeng may swelling na sa loob. Kung lagi-lagi nyo sinasuction ang nose ni baby, magkakaroon talaga ng trauma yan sa loob, no? Kapag araw-araw nyo ginagamit ang aspirator kay baby, lagi-lagi, magkakaroon talaga ng swelling sa loob ng nose ni baby dahil nagkakaroon po ito ng trauma. So, kung hindi naman kailangan at wala namang sipon si baby, hindi naman siya congested, ubo, hindi naman niya kailangang mag-aspirator. Lalo na hindi niya kailangan ng Silenase drops, okay? Ang paggamit ng Silenase drops, pwede naman siyang gamitin 1 week or 2 weeks, pero hindi ginagawang maintenance. So tama naman ang sinabi ni Mami Bernie, no? Na nagkukos ito talaga ng swelling. Tapos, shoutout pala kay Mami Bernie, kung fan siya dahil sabi niya panoorin na rin ads sa video ni Ma'am. Huwag skip. Thank you. So, thank you sa mga subscribers. Thank you din sa mga hindi nakasubscribe pero nanonood. Kung nakatulong po sa inyo to, please like, share, and subscribe to our channel. And magtanong lang po kayo ng mga questions po ninyo at sasagutin po natin yan.
So, sasagutin po natin yan coming from our subscribers. So, mas maganda nakasubscribe para yun, i-feature natin ang tanong mo next video. Thank you, ma.